Glory to Jesus. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How can I forget His love? How could I forget His mercies? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Even when I've strayed away, His love has sought me out and found me. He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Hallelujah. Great is the measure of our Father's love. Hallelujah. Kay gandang alalahanin, hallelujah, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. It is good to remember. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul, healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Purihin natin siya sa napakabuti niyang pag-ibig, sa kanyang kabutihan, kadakilaan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, Lord, napakadakila. Kung babalikan namin kung saan kami nagmula, talagang kahanga-hanga ang biyaya na pinasagana ninyo sa amin, O Diyos.
Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, O Lord, Heavenly Father. We worship you, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory be to you, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa katubusan natin, glory be to your holy name, O Lord. Praise your holy name. Praise your holy name, O Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat po sa Panginoong Jesus na pinagkaloob ninyo para sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa banal na Espiritu na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoong Jesus, para maging tagapanguna namin, maging gabay namin, tagapagpatunay sa amin, tagapagbago sa amin, tagapagpalakas sa amin. Oh, hallelujah. Kanlungan, kaaliwan. Praise your holy name, O Lord. Salamat po, O Diyos. In you we have everything we need. In you, O Lord, we are complete, we are satisfied. Hallelujah. Praise your holy name. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Dakila kayo. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Glory be to you, O Lord. Praise you, Lord. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po na nandiyan sa Pilipinas at nasa iba't ibang bansa. God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa lahat ng makakasama natin sa iba't ibang oras pa ng araw na ito at mga bukas at sa ibang mga panahon. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Pakinggan po muna natin ang patotoo ng ating mga kapatid. Mag-asawa po ito pero unahin ko yung babae. Si Sister, ano ba pangalan mo? Graciel. Sabihin mo kung... Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako nga po si Sister Graciel Mayores, Pamintuan. Ako po ay taga Mugpog, Marinduque. Pero yung binigay po sa akin ng Panginoon ay mula po sa Pampanga. Nais ko hong magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya po, sa pagmamahal niya po at katapatan niya po sa aking buhay. Natatandaan ko pa po nung hindi pa ako nakakilala sa Diyos. Wala ho akong ibang pinangarap kundi ang makapagtrabaho lang po, kumita ng pera at makatulong ho sa pamilya ko. Dahil ho talagang ang hirap po talaga ng buhay namin. Na dahil po sa kahirapan ho ng buhay ay talagang marami hong, kahit ho yung mga kamag-anak ho namin ay talagang nakakaranas kami ng hindi magandang trato dahil sa mga salita na sinasabi nila sa amin. At marami ho nga kasi kami, 7 ho kaming magkakapatid at lagi ho sinasabi ng tito ko sa akin, sa amin ho na mamamatay daw kami sa gutom dahil napakahirap daw po namin. Kaya ganun ho yung tumatak sa isip ko na kailangan kong magtrabaho, kailangan kong kumita ng pera. At salamat po sa Panginoon dahil nung nakakilala po ako sa Kanya, ay pinaunawa ho sa akin ng Diyos kung ano ho yung kahalagahan ng buhay. Na mas mahirap po pala yung buhay kung wala kang Panginoon. Kaya po salamat po sa Panginoon. Akala ko din ho yung pagpunta ko dito sa Taiwan ay dahil lang po sa qualification na meron ako. Dahil nga po, tagal ko nagtrabaho sa electronics, almost 7 years ho. Pero yun po pala talaga yung plano sa akin ng Panginoon na makakilala ako sa Kanya at magkaroon ako ng totoong relasyon sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil nakarinig ho ako ng Kanyang mga salita. Noong mga panahon ho na nakarinig ako ng Kanyang mga salita ay nasa maling relasyon ho ako. Mali ho kasi kapwa babae po yung karelasyon ko. Isa po siyang lesbian at
marami ho kaming pagpaplano. May same account na ho kami. May bahay na ho sana kaming bibilhin. Tapos mas marami pa po. Pero dakila po ang Diyos at nakita ko po na mas maganda ho yung plano ng Panginoon sa buhay ko. At salamat po sa Panginoon dahil bilang ako ho ay isang miyembro ng Door of Faith mula po nung inumpisahan dito, nakita ko po talaga na ang Diyos natin ay totoo, na ang Diyos natin ay nagbabago ng buhay. Binago niya po ako mula po sa kanyang mga salita na itama po yung kaisipan ko. Mula po sa kanyang salita na itama po yung puso ko, na hindi po pala kalooban ng Diyos yung mga ganong relasyon. Kaya po salamat po sa Panginoon at mas marami pa po akong naranasan kung paano po naging mabuti ang Diyos. Marami po akong kapatiran, simula ng Door of Faith dito. Marami po mga kapatiran na binago po talaga ng Diyos. Totoong ang Diyos po natin ay nagbabago ng buhay. Amen. At salamat po sa Panginoon sa kabila ho, kapag binabalikan ko nga po yung buhay ko, naiiyak na lang ako dahil napakabuti po ng Diyos. Talaga pong mula dun sa karumihan ko, sa kamalian ko, patuloy ho akong minahal ng Panginoon, tinawag ako ng Diyos, pinili ako ng Panginoon, inari niya akong anak niya, at ngayon po patuloy niya po akong pinagkakatiwalaan sa ministeryo niya po. At ngayon po ay unti-unti, natatawa nga po yung kapatid ko sa akin dahil sabi po ng kapatid ko, ate, sumasayaw ka ba talaga? Kasi dati parang... Pero salamat po sa Panginoon, hindi niya ho ako hinayaan na matuto kung paano sumayaw sa mundo. Bagkos andun po pala yung plano ng Diyos, nasasayaw po pala ako para sa kanyang kapurihan. At ngayon po, pinagkakatiwalaan niya po ako na umawak po ng ating income po ng church. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Purihin ng Panginoon. Sister Grace, kasama na po natin yan nung unang-una pa lang po, 4 years ago. Pero alam nyo, ang ginamit ng Panginoon para makakilala siya, di ba dito ka rin? JIL po, mga kapatid. Marami pong kapatiran tayo rito sa JIL. At ang Panginoon ay kumikilos rin po sa kanila. Meron din po ritong Logos Church na malapit rito sa amin na ginagamit din ng Panginoon. Mga kapatid, kumikilos po ang Panginoon sa lahat ng mga anak niya na nagpapagamit sa Kanya. Ngayon po, tawagan natin yung asawa ni Sister Graciel, si Brother Nel. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Nel Pamintuan mula Candaba, Pampanga. Nais ko lang po ibahagi yung kabutihan ng Panginoon kasi tunay po na ang plano ng Panginoon ay mas mabuti kasi sa ating mga pinaplano at iniisip na mangyayari sa ating buhay. Dahil nung kahit bata pa lang po ako na nakaranas na ng mga pagpunta-punta sa church, pagbasa ng mga salita ng Panginoon, at hanggang sa paglaki ko, hindi pa rin naging maganda ang bunga ng mga ginagawa ko kasi lagi lamang sarili ko yung ang plano ko lang lagi po yung inuuna ko, hindi yung pasya ng Panginoon, hindi po yung plano ng Panginoon. At lubos ko na unawaan pagbalik ko po dito na mas mabuti po pala ang plano ng Panginoon dahil puro pagbagsak lang po kasi dati ang nangyayari sa akin at tulad po ng ang mga relasyon ko lang din po dati puro mga mali din po, hindi po yung lalaki sa lalaki. Yung ano po siya, lahat po ng mga nakarelasyon ko may mga asawa kaya. Pero napakabuti po ng Panginoon. Tinuwid niya ang aking buhay. After po sa unang termino ko sa Taiwan, pinasya ko po na ipagkatiwala sa Panginoon ng magiging kinabukasan ko. Ayun nga po, pagbalik ko po dito sa Taiwan after ng 3 years, una ko pong hinanap yung church, ang Panginoon. At hinahanap ko yung JIL. Kaya lang natagpuan ko na po yung DFC. At dito ko naranasan yung mga himala at yung pagbabago ng buhay ng Panginoon dahil talaga naman po na inalis ako ng Panginoon sa kasalanan sa mga dati kong mga relasyon na talagang
mas mabuti ang plano ng Panginoon. Gaya po ng sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11 na ang plano ng Panginoon ay may makakabuti lamang po para sa atin. Kaya sa Diyos po ang papuri. Puri ng Panginoon. Kakaiba pala mga mag-asawa na to, no? Ang Diyos ay nagbabago ng buhay, mga kapatid. Sa Pilipinas, ano ang church niyo doon? Lord of Lords Fellowship. Lord of Lords Christian Church. Yun po ang church nila sa Pilipinas. Anong lugar yon? Candaba? San Ildefonso, Bulacan po. Lord of Lords Christian Church. Purihin ang Panginoon. Kumikilos po ang Panginoon, mga kapatid, at hindi yan exclusive sa isang grupo. Sa lahat po iyan. Mamaya, magpo-post po ako yung nakasama rin po natin dito, si Brother Edgar. Meron pong gawain sa bahay nila ang Christ is the Answer Church, no? Assemblies of God sa Ifugao. Pinadala niya ako ng mga picture, ipopost ko po mamaya. Tandaan po natin, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa bawat isa. Sa 1 John chapter 3 na po tayo, purihin ang Panginoon. 1 John chapter 3. Mahaba pa oras natin, 13 minutes. Verse 1. Unang Juan, chapter 3, verse 1. Sabi po rito, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. At tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Hallelujah. Pag-isipan ninyo, consider kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Paano ba maging ama ang isang tao pag hindi mo naman siya anak talaga? Well, una, tandaan natin, adoption, pwedeng i-adopt. Ngayon, tayo na hindi naman talaga anak ng Diyos, well, originally, ang Diyos ang lumikha sa atin at tayo ay sa Kanya. Kaya lang ang tao ay tumalikod sa Panginoon at nahiwalay sa Panginoon. Ano ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng paraan para maging anak niya tayo. Sino ba ang original na anak ng Diyos? Ang Panginoong Jesus. Actually, ang Panginoong Jesus noon, hindi naman siya tinatawag na anak ng Diyos. Tinatawag siyang Logos. Pero nagkaroon ng pagbaba ng posisyon para lang maabot tayo. At ano kinailangan nating gawin? Kinailangan ba nating maging kawangis ng Diyos? Maging Diyos din para matawag na anak niya? Hindi. Pinaniwalaan lamang natin ang Panginoon at ipinagkatiwala natin sa Kanyang ating buong pag-asa. Nagsisi tayo at sinabi natin na naniniwala tayo sa kamatayan ng Panginoon at sa pagkabuhay na magmuli. And in that instance, we became children of God. Napakadakila nun, mga kapatid. Madali para sa atin, mahirap yung naging kondisyon. Kinailangan, no? Ano sabi? Sapagkat, sa John 3:16, for God so loved the world. Hindi lang for God loved the world. For God so loved the world. At yung pag-ibig niya sa atin ay past tense. Ibig sabihin, wala pa tayo, mahal niya na, inuna na, nauna yung pagmamahal niya. Hindi niya tayo iniibig ngayon, inibig niya tayo noon pa. Can you imagine that, mga kapatid? Huwag niyo masyadong namnamin yung, nanghihina ako, may nagawa akong ganito, Hindi, noong ka pa mahal ng Panginoon, baka akala mo ngayon ka lang niya mahal, nung natuto ka ng, si Sister Gracie, mananayaw na ngayon yan sa Panginoon. Nung natuto ka hallelujah. Mahal na ako ng Panginoon ngayon kasi nag-hallelujah na ako. Hindi, no. Mahal tayo ng Panginoon noon, for God so loved the world. At mahal niya tayo ng mahal na mahal, that He gave His only Son. Ibinigay niya. Nung nasa panahon ng Panginoon, maniniwala kaya tayo sa Kanya noon? That whosoever believeth in Him, sabi ko, yung lahat ng maniwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya,
Sabi kasi sa John chapter 1, napansin nyo ba sa pag-aaral natin ng 1 John, palagi tayong bumabalik sa John? Tatandaan nyo ba yon? Bakit? Dahil yung 1 John ay sinasalamin yung mga mensahe sa John. Kasi isa lang ang manunulat nito Sa John chapter 1, alam nyo, it takes faith to believe. Kailangan ng pananampalataya para mapaniwalaan mo ang Panginoon Nung panahon nila, sabi rito, sa verse 11, John chapter 1 verse 11, sabi po rito, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Bakit siya tatanggihan? It was difficult for them to receive Him. Bakit? Sabi sa Luke chapter 4, yung mga kababayan niya, Lucas chapter 4, sabi nila, anak ni Jose ito kilala namin ito Tignan ninyo, sabi nila rito. Verse 22. Chapter 4, Lucas chapter 4 verse 22. Sabi rito ng iba, pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, hindi ba't anak lang siya ni Jose? Sinabi ni Jesus sa kanila, tiyak na babanggitin niyo sa akin ang kawikaan ito, manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili at ang ibig mong gawin rito sa sarili mong bayan na nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Sabi ng mga kababayan ng Panginoon sa Nazareth, kilala namin yan Ang galing yan, pero di ba anak lang yan ni Jose? At alam nyo, dumating sa punto, dito sa sa verse 28. Marami mga sinabi rito sa Lucas chapter 4. Pero pagdating sa verse 28, tignan nyo yung nangyari. Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Imagine that. Mga kababayan ng Panginoon, hindi makapaniwala sa Kanya. Tinalikuran nila ang Panginoon, tinalikuran nila ang liwanag. Kaya naman, yung mga nanampalataya, balik tayo sa John chapter 1, mga kapatid, yung nanampalataya sa Panginoon, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Everyone who received Him nung panahon na yon ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila, hindi sa kalooban ng tao. May nagtatanong nga sa akin, kahapon ba yun? Noong isang araw, isang dating estudyante ng Bible School. At ang usapan namin, ang nagiging Christian lang ba? Ang nagiging ligtas lang ba? Yung mga Hudyo? No. John chapter 1 pa lang, sinasabi yung pagiging anak ng Diyos ay hindi sa pagkasilang. Hindi sa kung ipinanganak ka na Hudyo. Ang pagiging anak ng Diyos ay pagkananampalataya ka sa Panginoon. Alam nyo how difficult it was? Nakita ng Panginoon sa akin. Sa John chapter 7, bakit napakahirap manampalataya sa Panginoon nung panahon na yon? John chapter 7, mag-umpisa tayo sa verse 2. John chapter 7 verse 2, nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na mga na pista ng pagtatayo ng mga kubol, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Gumagawa ka na rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat. Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa Kanya. Yung mga kapatiran dyan na mag-isa lang kayong Christian sa pamilya,
Hindi kayo nag-iisa. Naranasan din ng Panginoon yan. Jesus Christ, in His own household, hindi naniniwala sa Kanya yung mga kapatid niya. Nagkaroon pa ng ibang kapatid ng Panginoon eh. Sa laman po. Si Maria at si Jose, nagkaroon pa sila ng ibang anak. At anong sasabihin nila sa mga anak nila? Oh, yung kuya nyo, hindi yan anak ng tatay nyo. Ha? Sabihin ng mga kapatid ng Panginoon. Oh, yung kuya nyo, ano yan? Holy Spirit ang ano yan, ang naglagay sa tiyan ko, sasabihin ni Maria. Ano sasabihin ng mga kapatid? Ma, okay ka lang? Kaya nga anong sinasabi sa Lucas? Iniingatan ni Maria sa puso niya yung mga bagay na yan. Hindi pwede ikwento sa iba eh. O ba't dumating sa punto na nung malalaki na sila, more than 30 years old na ang Panginoon dito, yung mga kapatid niya, hindi naniniwala sa Kanya. It takes faith to believe nung panahon nila. Na paniwalaan mo, yung mga kababayan, paniwalaan mo na ito, nakita mo naglalaro-laro dyan, kasama nung iba, at yung katukatulong ng magulang niya sa pagtatrabaho, biglang paniniwalaan mo na galing sa itaas? At yung mga kapatid na nakita nilang lumaki yung kanilang kuya, paniniwalaan nila na hindi nila talaga kuya yon. Kaya nga si Santiago mga kapatid, yung isa sa mga kapatid ng Panginoon, naging isa sa mga tagapanguna ng church Kinailangan magpakita ng Panginoon ng personal sa kanya Na-discuss na natin noon pa yan. Yung makilala niya muli ang kanyang kapatid na hindi na kapatid kundi Panginoon na. But anyway, ibang usapan pa yan. Nung panahon ng mga alagad, alam niyo bang mahirap rin yung maniwala sa Panginoon? How will you believe? Nung ang Panginoon ay nabuhay sa mga patay, hindi na siya nagpakita sa sa lansangan, hindi siya nagpunta sa palengke. Palagi kong kaisipan yan noon. Panginoon, kung talagang, alam nyo, patawarin ako ng Panginoon, tayo minsan nagmamayabang tayo, akala natin mas magaling tayo sa Panginoon. Akala natin yung paraan natin ay dapat sundin ng Panginoon, kaya pilit tayo nananalangin. Minsan nga, nagpe-fasting pa tayo para sundin ng Panginoon yung paraan natin Pero ang totoo, dapat mag-fasting ka para matuto kang sumunod sa paraan ng Diyos. Hindi yung ang Diyos ang pasusunod, pakikilusin ko ang Diyos ngayon. No. Mag-aayuno ako para makakilos ako ayon sa gusto ng Panginoon. Mananalangin akong maigi. Tatandaan yung nagpe-pray ang Panginoon sa Garden of Gethsemane dahil matindi yung kanya nararamdaman. Nananalangin siya ng matindi para masunod ang kalooban ng Diyos. But anyway, yung mga alagad. Tignan ninyo. Ano yung kakontra pagka paniniwalaan mo? Ang Panginoong Jesus, yun yung katanungan ko, bakit hindi nagpunta sa palengke ang Panginoon na buhay siya? Bakit hindi siya nagpunta uli sa templo at sinabi niya doon sa lahat ng mga naroroon, eto na ako, buhay ako, nasa na yung mga nagsisigawan dyan? Nasa na yung nagpapako sa akin? Ilabas yung mga yan, pagpapatayin yan, ako'y Diyos na buhay, ako hari na Israel, itayo na yun ako, yung Roman Empire, lusubin yung garrison. Palagay ko, lalakas ang loob ng mga tao dahil kitang-kita ng lahat yung ginawa sa Panginoon. Pero hindi na ginawa ng Panginoon yon. Ang masakit, ganito, hinayaan ng Panginoon na mangyari yung ganito. Sa Matthew chapter 28, Matthew chapter 28, mula verse 11 hanggang 15. Matthew chapter 28, mula verse 11 hanggang 15. Sabi rito, pagkaalis ng mga babae sa libingan, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga gwardya upang ibalita sa mga namamahalang pari ang nangyari, yung nangyari na nabuhay sa mga patay ang Panginoon. Matapos makipagpulong ng mga namamahalang pari sa mga pinuno ng mga Hudyo, sinuhulan nila ng malaking halaga ang mga bantay. Sinabi nila sa mga bantay, ipamalita ninyo na habang natutulog kayo kagabi, dumating ang mga tagasunod ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Kapag narinig ito ng gobernador, kami na ang bahalang magpaliwanag sa kanya para hindi kayo mapahamak. Kasi mapapahamak yung mga sundalo. Pag sinabing ninakaw ng mga alagad yung bangkay, silbi nyo, mga sundalo kayo. Bakit? Nanakaw, kaya nga pinabantayan sa inyo para hindi manakaw Hindi, sasabihin namin, habang natutulog kayo. Tulog kasi kayo noon. At saka marami sigurong mga, dumating na mga alagad niya. Ilan lang naman kayo nagbabantay. Siguro mga
mga 500, sige, mga 40, nilusob kayo. At dahil sa takot na mamatay, pinaalis kayo, nagtakbuhan kayo, kaya nakuha nila yung bangkay. Ganun ang gagawin namin. Kaya tanggapin nyo na itong bayad na ito. 15, tinanggap ng mga gwardya ang pera at ginawa ang sinabi sa kanila, kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwentong ikinakalat ng mga Hudyo. That was against them. Public opinion. Public knowledge. Kakontra ng pananampalataya. May ebidensya. Yung gwardya na nagbantay. Pagka yung mga alagad, sinabi na buhay, alagad niya yan. Ano po ba? Sasabihin niya. Siyempre, self-serving niya mga yan. Ang pakinggan nyo, yung gwardya, patas ang pag-iisip nito. Pero ang totoo, nasuhulan na yun. Maniniwala ka pa rin ba? Anong ginawa ng Diyos? Kapalit nun, himala, kababalaghan ng banal na spirito. Hindi lang yun, nagpakita siya doon sa mga alagad niya talaga. Kaya lang, may masakit pa. Maniniwala pa ba rin ba kayo sa Panginoon? Sasama pa rin ba kayo sa Panginoon kung dadanas ng matinding pag-uusig? Buhay nga ang Diyos nyo, pero ang titindi naman ng mararanasan. Dumanas sila ng matitinding pag-uusig. Pag tinanong kayo, anong mapapala ninyo sa pagsampalataya sa Panginoon? Yayaman ka ba dyan? Pag naglingkod ka sa Panginoon, sisikat ka ba? May ahon mo ba sa kahirapan ng Panginoon? Alam niyo nangyari sa mga alagad, nung naniwala sila sa Panginoon, nahirapan sila, pinagtabuyan sila, pinagpapatay sila. Tingnan ninyo. Sa unang Pedro chapter 1, verse 8 to 9, sabi rito, kahit hindi nyo siya nakita, unang Pedro chapter 1, verse 8 to 9, kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya, at kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya, at nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig, dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang kaligtasan. Kahit hindi nyo siya nakilala, sumampalataya kayo sa Kanya, mahal nyo siya, at hanggang ngayon, hindi nyo pa siya nakikita. Pero nananampalataya pa rin kayo, mahal nyo pa rin ang Panginoon. Sino sa inyo nagmamahal sa Panginoon? Alam nyo yung kondisyon nila nung panahon na yon, ano yung katatayuan nila? Sa verse 6 ko babasahin. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Listen, mga kapatid, nung panahon nila, para silang dumaraan sa apoy. Mga anak ng Diyos ay hindi sila, yehey, pagka naging Christian ako, kabilang ako sa dami namin gagawin, saya-saya namin. No, pag nagiging kabilang sila sa mga tao na inuusig, pinapahirapan sila. Will you still believe the Lord kahit nadadaan ka sa maraming pagsubok? Pananampalatayanan mo pa rin ba ang Panginoon pagka itatakwil ka kahit na ng iyong pamilya? Pero yung mga nauna sa atin na nampalataya sila sa kabila ng lahat, ang matindi nito, wala naman silang Bible na hinahawakan nung panahon na yun. Listen, mga kapatid, ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi nakikita. Amen? Wala silang nakikitang Biblia nung panahon na yun. Buhay yung kanilang pagkilos. Nabanggit natin yan last week. Ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos ay ang banal na spirito. Amen? Wala tayong masabi na totoong anak ako ng Diyos kasi sinasabi sa aklat ng Juan, wala silang masabing ganun noon. Pero they believe the Lord. Si Pablo, pagka nangangaral, wala siyang daladalang mga aklat at sinasabi niya, tignan niyo po, Sabi rito, ang Panginoong Jesus, nang tumubos sa dugo nyo, no, they were speaking their experience. At si Pedro, sinasabi, kahit na inaapuyan kayo, hallelujah. Ngayon, sa panahon natin ngayon, mananampalataya pa rin ba tayo sa Panginoon? Sa kabila na dadaan tayo ron? Oh, hallelujah. Pagka nanampalataya ka ngayon sa Panginoon, kakontra mo sanlibutan. Kakalimutan mo yung kaisipan ng sanlibutan.
Bukas na natin pag-aralan yan. Pero yung lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kailangan Diyos ka para anak ka ng Diyos, di po ba? Ang aso, para masabing anak ng aso, aso. Ngayon, para maging anak ng Diyos, di ba tayo nahihiya nun? Ginawa tayong anak ng Diyos. Baliktad yung process sa atin. Tinawag muna tayong anak ng Diyos, saka ipinasok ang banal na Espiritu sa atin, tapos ngayon binabago niya tayo para maging kawangis ng Diyos. Amen? Hindi kawangis ng mundo. Nasa mundo tayo. Ang ginawa ng Diyos, ibinaba niya ang kanyang Espiritu sa atin at naging tatak natin, at dahil nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos, tayo ngayon ay anak ng Diyos. Listen, anak ka ng Diyos, hindi nung natuto kang magkaloob, hindi nung natuto kang mag-ayuno, manalangin. Anak ka ng Diyos nung pumasok sa iyo ang kanyang Espiritu. At anong ginagawa ng banal na Espiritu? Pinapatunayan niya lang yon. But these are not empty words. Kinikilos niya tayo, binabago niya tayo from glory to glory. Maipakita sa lahat yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan natin na kanyang mga anak. John 1:12, ano yung sabi ron? Yung di natin tinapos na pagbasa kanina. Ngunit sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, hindi ko magagawa kayo na anak kayo ng Diyos. Ang Diyos lang ang makakagawa nun. Only He can claim you as His own. Hindi ko pwedeng sabihin na, anak ka na ng Diyos. Hindi, no. The Spirit bears witness, ang Espiritu ng Diyos, ang sumasaksi na tayo'y Kanyang mga anak. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa dakilang bagay. Kaya sa ating pagtatapos, balikan natin yung ating verse, 1 John chapter 3 verse 1. Ngayon, sa lahat ng ito, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin, tinawag niya tayong mga anak niya. At tunay nga na tayo'y mga anak niya. Tunay po ito. Hindi ito fake. Hindi ito pagsisikap natin, pagsisikap ng Diyos sa atin. Simula nang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Tayo ay mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Pag may nakita kayo sa kalye, tinatanong ka, totoo ka ba? Nakabanan? Oo! Paano kung nagkasala ka? Teka muna, tigil na natin yan. Anak akong totoo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tayo manalangin. Glory to Jesus. May kantang itinuro sa akin yung kuya ko. I'm saved, I know my Savior cares for me. I'm saved, I know from sin He set me free. My soul is thrilled to know He's in my heart to stay. Each step I take, He leads and guides me all the way. Oh, what a wondrous thing to know He's mine. He said, I'll be with you until the end of time. So I will lift my voice to glorify His name and do His will till He comes again. I'm saved, I know I'm saved. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Kapag iisipin namin ang kadakilaan niyo, na tinawag niyo kaming mga anak at tunay nga mga anak ninyo kami. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po, O Diyos. Palakasin niyo ang inyong mga anak sa dakilang katotohanan na ito, O Diyos, na ipinagkaloob niyo sa amin, written in your blood, by your blood, O Lord. Nilinis niyo kami. Hallelujah. Salamat po. Sige, purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, nasaan man kayo, magpuri tayo sandali sa Panginoon.
pasalamatan natin siya. Sabihin, Lord, thank you. Huwag mo isipin yung mga financial needs mo, mga problema, mga karamdaman, ano man yan, ano mang kabiguan, ano man, huwag mo muna isipin yan. Magpasalamat tayo, anak tayo ng Diyos. At pag tayo anak ng Diyos, everything is possible. Hallelujah. Glory to Jesus. We give you glory, O Lord. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name, Lord, power in the name of Jesus, strength, hallelujah, healing, financial deliverance in the name of Jesus, deliverance from loneliness, deliverance from depression, from confusion, in the name of Jesus, hallelujah, strength, direction, vision, O Lord, in the name of Jesus, dahil kami inyong mga anak. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. God bless sa inyo. To God be the glory. Ang Diyos ay dakila. Ito po yung mga kasamahan ko rito na giniginaw. Medyo malamig po ngayon. Purihin ng Panginoon. At syempre, kagaya nung nakita nyo Friday, binabati namin ang aming anak na nandiyan dyan sa UAE, si Wewe, Pastor Joel, yung napanood nyo po last Friday. To God be the glory. Tuloy po natin bukas. See you tomorrow po. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. Hallelujah.